DSWD, linisin at ayusin ang listahan ng 4Ps para makapasok na ang mga nasa waiting list. Sa mas bagong pulisiya ng DSWD, gagamitin ang SWDI o Social Welfare and Development Indicator para sukatin kung nakakaahon ang pamilya sa kahirapan. Kapag ang pamilya ay naging self-sufficient na o nakapagtapos na ang mga anak, maaari na silang i-graduate at alisin sa listahan. Ang direksyon ni Secretary Gatchalian ay gawing mas malinis ang listahan, walang abusado o di-qualified, mas target ang tulong para sa tunay na mahihirap at mas dynamic ang programa, may pumapasok at lumalabas na benepisyaryo. Isa si Mayor Benjo Agaraw sa mga nagsusulong na kailangan maayos ang hanay ng 4Ps sa kanilang lugar. So binanggit niya na isang talumpati na linisin at ayusin ang listahan ng 4Ps. Linisin at ayusin ang listahan ng 4Ps. Ayon pa sa kanya, nalaman din nila na may mga empleyado ng munisipyo na miyembro din ng 4Ps at ito ay agaran niyang binigyan ng pansin. Hindi po tama na may mga empleyado ng munisipyo, lalong-lalo na po na ito'y casual, na magiging membro ng 4Ps. Maganda po ang hangarin ng 4Ps. Alam niya na ang mga gawaing ganito ay matagal nang nakasanayan at nagbili na rin siya sa kanyang MSWD na itigil na ang ganito mga nakasanayan. Di ba napakaganda naman ang kanyang hangarin? Mahalaga na talagang malinis at patas ang listahan ng mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o ng 4Ps para siguradong ang tunay na nangangailangan ang natutulungan. So, paano nililinis ang 4Ps? Unang-una ay ang regular na update ng listahanan ng DSWD. Mas mahigpit na validation. Susunod ay ang cross-check sa ibang government database, kamukha ng SSS, GSIS, at meron din silang home visit para makita ang tunay na kalagayan. At ito pa maganda, ipopost sa barangay ang listahan ng mga beneficiaries para bigyan ng chance ang komunidad na mag-report kung may hindi kwalipikado. Maganda yan at magkaroon ng malinaw na grievance o complaint system kung sakasakaling merong problema o merong issue na hindi dapat kasali, nakasali. So kitang-kita na agad kapag naipost ang pangalistahan. Paano mag-complain sa 4Ps? So, unang-unang gagawin natin ay dumulog tayo sa barangay o kaya ay sa municipal link. So, i-explain ng malinaw ang problema. Halimbawa, maling natanggal sa listahan, hindi nakatanggap ng cash grant o kaya ay may hindi kwalipikadong beneficiary. Number 2, ihanda ang mga dokumento at magdala ng proof o ebidensya, halimbawa picture o video. O kaya ay written complaint, optional yan pero mas maganda. Number 3, mag-file ng complaint sa DSWD at pwede kang dumiretso sa Department of Social Welfare and Development Field Office. Kahit saan field office, sabihin na gusto mo mag-file ng grievance. So ilagay sa complaint ang pangalan, detalye ng problema, pangalan ng tao na nirereklamo kung meron, at petsa at lugar ng insidente. At po pwede ring anonymous para hindi kayo makilala kung ayaw mong magpakilala. So number 4, gumamit ng hotline o online channel at pwede rin magreklamo sa DSWD hotline. Tandaan nyo 4 ang Citizens Complaint Center. At meron tayong 3 email sa ilalim. Una, para sa general concern, para sa formal complaint ang susunod. At yung pangatlo ay specific lang para sa mga 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment, at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po. At huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.